Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, insyaAllah ta'ala, ay nais natin talakayin kung sino nga ba yung mga taong dapat nating anyayahan sa Islam. Okay? Yung mga tao na dapat anyayahan sa Islam. Okay? Sa Islam, kapag mayroon tayong nalalaman na alam natin, authentic naman yung ating alam, ay ibahagi natin ito sa iba sa atin na hindi nakakaalam sa bagay na iyon. Okay, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Ay paabot nyo mula sa akin kahit na sabi niya, "Ballighu anni walau ayat." Kahit isang talata lamang. So, ang unang-unang uri, yun sila ay mga tinatawag na Ahlul Islam. Sino sila? Sila yung mga taong tinanggap nila ang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagpasakop sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sila ay naniwala sa sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O tinatawag din sila na Al-Ummatul Ijaba. Sila yung mga ummah, nasyon, na tinanggap nila yung revelasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Wa hum fil jumlati ala 3 darajat. At sila, nasa tatlong uri sila. Yung mga Ahlul Islam, yung mga tumanggap sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasa tatlong uri sila. Unang-una, sabiqun bil khairat. Yung sabiqun bil khairat, sila yung mga taong nagagawa na nila kung ano yung dapat gawin, pero dinaragdagan pa nila yung kanilang mga gawaing kabutihan. Halimbawa, ang pagpa-fasting dapat ay buwan ng Ramadan lang kasi yun lang yung obligado. Pero sabi kong bil khairat sila, sila ay nagpapaunahan, nag-una sila sa paggawa ng ibada, ay hindi sapat sa kanila yung mag-fasting lang ng buwan ng Ramadan. Bagkus, nagpa-fasting pa sila ng mga voluntary na fasting. Gayon din sa sala. Ang obligado lang, 5 salawat. 5 beses lang yung pagsasala sa buong araw. Pero dahil sila isabiqun bil khairat, nagsasala sila ng salatul duha, sunnah rawatib, yung salatul witr, qiyamul layl. Okay? At iba pa, sinasagawa nila iyon. Pero hindi na yun pasok doon sa kung ano yung obligado sa kanila. Okay, pangalawa, yung muqtasid. Yung muqtasid naman, kung ano lang yung inobliga sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun lang yung kanilang ginagawa. Bawa, nagsasala lang sila ng 5 times a day. Hindi na sila mag-sunnah, mag-dhikr, basta magsala lang. Kaya din sa pagpapasting, Ramadan lang. Okay? So yun sila yung mga muqtasid. Wa zalimun li nafsi. Yung pangatlo, ito yung pinaka-aswa. Yung zalimun li nafsi itong gumagawa ng kasalanan. Zalimun, zulm. Okay? Li nafsihi. Okay? Pero sila ay naniniwala din sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinanggap din nila na Allah ang Panginoon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay propeta, pero ay nagmamalabis sila sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? At ito ay binanggit mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran. Yung zalimun li nafsi, ang kwan dito is sila ay mga pabaya. Yun. Pinaka doon na pabaya sila. Pabaya sila sa mga pinag-uutos sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalimun li nafsihi. Dito, wa amma adh-dhalimu li nafsihi fa amruhu ila Allah. Yung tao nagmamalabi sa kanyang sarili, yung pangatlong uri,
Okay? In sha'a 'azzabahu wa in sha'a ghafara lahu. Wa in 'azzabahu fa innahu la yadkhulu fin nar. Okay? So, dalawang kalagayan ng taong nagmamalabis sa kanyang sarili. Unang-una, in sha'a 'azzabahu. Kung gugustuhin na Allah, siya ay parurusahan. Wa in sha'a ghafara lahu. Kung nanaisin sa kanya ng Allah, siya ay patatawarin. Okay? Wa in 'azzabahu fa innahu la yakhludu fin nar. Yung tao nagmamalabis sa kanyang sarili, pabaya, makakapasok man siya, kaya parurusahan man siya ng Allah, pero hindi siya mananatili doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pero sila ay meron pa rin chance na makalabas doon at makapasok sa paraiso ng Allah, pero sila ay makakapasok muna sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala upang bayaran kung ano yung kanilang pagmamalabis sa kanilang sarili o hindi pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri, الصنف الثاني أهل الكفر أو غير المسلمين. Ito yung sila yung mga kuffar, mga non-Muslim. Okay? So sila yung pangalawang uri ng tao na inaanyayahan sa relihiyon ng Islam. Okay? At alam natin, marami, di ba? Marami yung mga taong sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sila yung mga kufur, sila yung mga kuffar na sumasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba sa mga ribulto, sa mga kahoy, puno, sa mga libingan. Okay? Sila yung mga tinatawag na kuffar. Okay? Pangatlo, ay kabilang din doon sa kanila, sa sinful thani na ito, yung tinatawag na al-malahida. Ang mga malahida, tinatawag na mulhid. Alam niyo yung atheist? Hindi sila naniniwala sa Panginoon, alladhina yunkiruna wujudallahi wa yajhaduna rububiyyatihi kadahriyina qalima. So yung mga malahida, yung mga atheist nito, sila ay mga matatawag na kuffar. Bakit? Hindi sila naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi sila naniniwala na mayroong tagapaglikha. Ini-incar nila yun, sinusuway nila yun at hindi sila naniniwala na mayroong Panginoon. Okay? Pero maraming kasagutan sa kanilang mga sinasabi. Okay? At tulad halimbawa, sinabi nila na itong mundo na ito ay bigla lang itong nagkaroon. Tinatawag din nila na theory, Big Bang Theory. Bigla lang daw sumabog at nagkaroon ng mundo. Okay? Pero kung tatanungin mo siya, sa isang, sabihin natin appliances, sabihin natin gadget. Yung cellphone na to, sasabihin natin sa kanya, halimbawa, itong cellphone wala itong gumawa. Bigla lang nagkaroon ng cellphone, iPhone 16, sabi na, 15, S24, S25 Ultra, walang gumawa niyan, bigla lang yan. Sasabihin niya, hindi siya maniniwala, di ba? Sabi niya, loko-loko lang, hindi man maniwala dyan na walang gumawa. Sira ang isip, kung sabihin. Ilan, kung itong bagay nito, hindi ka maniwala na walang gumawa, paano na lang yung mga nakikita natin sa kalangitan? Yung araw, di ba? Yung kalangitan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mga a'adam, mas nakakahigit na mga creatures ng Allah. Di ba? Yung bundok na yan. Ibig sabihin, mayroong tagapaglikha. Mayroong gumawa. Kung ito nga bagay, di ba? Ito lang, hindi ka maniwala, paano na lang yung mga bagay na nakikita natin na higit pa doon sa bagay na ito. Okay? So yun tinatawag sila na malahida. Pangalawa, tinatawag na musyrikun. Sila yung mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ. Meron sabi niya sa mga tao, مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ginagawa nila, gumagawa sila ng bukod sa Allah na andada. Yung mga sinasamba. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.
Iniibig nila, mahal nila yon, katulad ng pagmamahal nila kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Okay? Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga amanu na niwala, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, ay mas higit pa yung kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, una-una, mga atheists. Pangalawa, mga mushrikun. Pangatlo, al-murtaddun. Al-murtaddun, sila yung mga tumalikod sa Islam. Wa humul ladina dakhalu fi hadhihi din. Okay, sila yung mga pumasok sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos sila ay lumabas. Pagtapos nilang yumakap sa Islam, nagshahada sila, pero sila ay lumabas sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi ng Allah, وَمَا يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Sinabi ng Allah, sino man sabi niya, وَمَا يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, sino man sabi niya, palitan niya, يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, yung kufur niya na, yung papalitan niya ng paniniwala, فَقَدْ ضَلَّ, yung pagkatapos ng maniwala, siya ay lumabas, hindi siya naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ ضَلَّ sawa as-sabil, siya ay naligaw ng tunay na pagkaligaw. Okay? Pang-apat, yung tinatawag na ahlul kitab. People of the book. Sino sila? Ahlul kitab, sila yung mga Christian at mga Hudyo. Tinatawag sila na ahlu al-kitab. Okay? So, وهم الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الديانات السماوية السابقة. Sila yung mga grupo na hindi naniwala sa pagka-propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tinawag silang ahlul kitab dahil sila ay inuugnay sa mga aklat na una. Diba? Katulad sa Hudyo, sa panahon nila yung aklat ni Moises alayhi salam, Torah. Kay Isa, Ebanghelyo, Injil. Okay? Panglima, al-munafiqun. Sino yung mga munafiqun? Munafiq. Sila yung mga taong aywa. Hindi naman talaga sila nagbabalat kayo, sabihin, di ba? Pero hindi naman talaga sila sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita mo sila, akala mo mga Muslim, mga mu'min, pero sa sarili nila hindi talaga sila sumasamba ng maayos, hindi na sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, inshallah, pwede natin ipagpatuloy sa sunod. Nasallallahu tawfiq wal hidayah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين